Kumusta kayo? Sa araw na to, sisilipin natin ang isang pangyayari na masasabi nating nagpabago talaga ng takbo ng kasaysayan. Ito ay nakasulat sa ikalawang kabanata ng Aklat ng Mga Gawa. Dito mismo, nagsimula ang lahat. So, eto yung malaking tanong na susubukan nating sagutin. Paanong yung isang maliit na grupo lang na nasa iisang kwarto biglang naging simula ng isang kilusan na kumalat sa buong mundo? Halika at alamin natin ang kwento. Okay. Simulan natin sa pinakaunang bahagi, yung kababalaghan mismo. Dito natin makikita kung gaano ka-dramatic yung mga pangyayari na naging mitsa ng lahat. Imagine nyo to, tahimik lang silang nagkakatipon sa isang kwarto. Tapos, bigla na lang may isang ugong. Isang tunog na parang humahagibis na hangin na galing mismo sa langit, na puno yung buong bahay. Siguradong nakakagulat yun, di ba? At hindi pa dyan natatapos. Pagkatapos ng malakas na ugong, may visual pa. May lumitaw na parang mga dila ng apoy, tapos naghiwa-hiwala ito at dumapos sa ulo ng bawat isa sa kanila. Hindi lang to basta-basta, malinaw na sign to na may kakaibang nangyayari. Ngayon, ito yung part na sobrang interesante. Dahil sa ingay at komosyon, nagtipon yung mga tao sa labas. At hindi sila basta-basta mga taga-roon lang. Sila yung mga Hudyo na galing sa iba't ibang bansa. Tingnan nyo lang yung listahan. Mula Asia hanggang Ehipto, Roma, Arabia, halos buong kilalang mundo nandoon. Kumbaga, isang international audience ang nakasaksi. At dito, may isang napakagandang konsepto. Sinasabi ng marami na itong tangyayari sa Pentecostes ay parang kabaligtaran ng Torre ng Babel. Kung sa Babel, ginamit yung pagkakaiba ng wika para magkawatak-watak at hindi magkaintindihan ng mga tao, dito naman yung iba't ibang wika ang naging daan para magkaintindihan sila. Ang mensahe, itong bagong kilusan para sa lahat, kayang pag-isahin ng iba't ibang lahi sa iisang mensahe. Ito mismo yung tanong ng mga tao, gulat na gulat sila. Paano yung mga simpleng mangingisda mula sa Galilea biglang nakakapagsalita ng mga wika nila? Wika ng mga taga-Ehipto, mga taga-Roma, naririnig nila sa sarili nilang salita. So ang tanong sa isip ng lahat, anong ibig sabihin ito? So sa gitna ng lahat ng pagtataka at kalituhan, syempre, kailangan ng paliwanag. At dito napapasok sa eksena si Apostol Pedro para ibigay ang kanyang kauna-unahang sermon. Siyempre, hindi lahat believe. Laging may mga skeptics, di ba? May ilan sa crowd na nangutya pa nga. Sabi nila, lasing lang yan mga yan. At itong pangungutyaan na to, ito yung naging cue para tumayo at magsalita si Pedro. Buong tapang, timayo si Pedro sa harap ng libu-libong tao at sinabing, "Sandali lang mga kababayan, makinig kayo, hindi kami lasing. May mas malalim na nangyayari dito at ipapaliwanag ko sa inyo." At napakalinaw ng naging paliwanag niya. Hinati niya yung argumento niya sa tatlong pangunahing punto. Una, sabi niya, itong nangyayari ngayon ay katuparan ng isang lumang propesiya. Pangalawa, yung Jesus na ipinako ninyo sa krus, binuhay siyang muli ng Diyos. At pangatlo, at ito yung pinakamabigat, siya na ngayon ang itinalagang Panginoon at Mesiyas. Teka, para mas maintindihan natin yung bigat ng sinabi ni Pedro, ano nga ba yung Mesiyas? Para sa mga Hudyong nakikinig sa kanya, ito yung pinakahihintay nilang tagapagligtas, yung Anointed One. Kaya nung sinabi ni Pedro na si Jesus yon, sobrang big deal nun para sa kanila. At grabe yung naging epekto ng sermon ni Pedro. Sabi sa teksto, nasaktan ang kanilang mga puso. Parang bigla silang natauhan. Yung pagtataka at pangungutya kanina napalitan ng isang tanong na galing sa puso. Kung ganun, anong dapat naming gawin ngayon? Dito na tayo sa huling bahagi. Ang resulta, matapos yung kababalaghan, yung sermon, yung pagkaantig ng mga tao, ano nang nangyari? Ano yung naging bunga ng lahat? Sa tanong nilang anong gagawin namin, napakaklaro ng sagot ni Pedro. Isang direct call to action, magsisi kayo, at magpabinyag. Isang konkretong hakbang para magsimula muli. At ang naging response, isipin niyo to, sa isang araw lang, 3,000 tao ang naniwala sa mensahe at nagpapabinyag. 3,000. Mula sa isang maliit na grupo sa isang silid, naging 1,000-libong community sila in an instant. Pero hindi lang sila basta dumami. Nagkaroon agad sila ng structure, isang blueprint na nakasentro sa 4 na haliging ito.
Yung turo ng mga apostol para sa gabay, yung pagsasama-sama o fellowship para sa suporta, yung pagsasalo-salo para sa ugnayan, at yung pananalangin para sa kanilang spiritual life. Ito yung naging pundasyon nila. At yung naging pamumuhay nila? Sobrang radikal. Lahat sila magkakasama. Kung anong meron ng isa para sa lahat. Ibinenta pa nila yung mga ari-arian para walang sino man ang maghirap. Isang komunidad na nakabase sa tunay na pagkakaisa at pagmamalasakit. At dito tayo magtatapos sa isang tanong na iiwan ko sa inyo. Ano kaya yung sangkap ng isang mensahe na kayang baguhin ang libu-libong tao sa isang iglap lang at bumuo ng isang komunidad na ganito katatag, isang bagay na sulit pag nilay-nilayan?